Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So, welcome back sa ating usapang fertilizer. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. Okay, so bago natin umpisahan mga ka-farmers, no, ang ating talking point patungkol po sa paano i-apply ang fertilizer sa talong simula sa bagong tanim hanggang harvest. Kasi kahapon mga ka-farmers, nag-upload po tayo ng mga video, no, kung ilan ang magasto natin sa bawat puno ng talong. So yun po ang ating pag-usapan mga ka-farmers. Sana po yung video na ito ay makakatulong po sa inyo, lalo na sa mga baguhan at wala pang alam mga ka-farmer, no. So except lang po sa mga magagaling na farmer. So huwag niyo sabihin ako'y magagaling. So tao lang po ako na pwedeng magkakamali at saka always din ako mga ka-farmers na matuto sa mga ibang karanasan ng mga farmers. Kaya nga ako'y patuloy pa din na nag-aaral, no, sa mga taktika, technology sa ibang mga tao. So based to my experience mga ka-farmers, yun ang siguro po ang maibahagi ko sa inyo at mai-share para po sa mga baguhan at wala pang idea kung paano i-apply ang mga fertilizer, kailan, okay, so gaano karami. So dahil sa experience natin na abot na mag 35 years na po sa pagtatanim mga ka-farmer, ay may mga pamamaraan na po akong natutunan. So yung mga pamamaraan na aking natutunan mga ka-farmers ay una ay tinuro lang po sa akin, tapos sinubukan ko. Kaya nga nakita ko na maganda at nakakatulong sa akin lalo sa mga pananim. So yun po, i-share at ibahagi ko po sa inyo. So hindi ko po pwede ipagdamot kasi yun po ang nakita kong pamamaraan, no, na sa mga katulad ko, no, na hindi nakapagtapos sa pag-aral. Tubong bukid, laking bukid. So walang maipagmalalaki. So ito po mga ka-farmers, napag-isipan ko na sa mga kagaya kong walang pinag-aralan ay makakatulong ako. Kasi karamihan ay tubong probinsya sa bundok. So wala pang idea kung paano gagamitin ang mga fertilizer na ating ginagamit sa ating talong. So alam niyo mga ka-farmers, sa nakaraan nating upload, no, nabanggit natin ang mga fertilizer. So yun po ang pinakamalaga kung paano natin sila gagamitin. So bago natin umpisahan ang pag-share mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, ng kaalaman sa tamang paggamit ng mga fertilizer, mega love shout out po, no, sa lahat ng mga audience kong mga YouTuber. Okay, so nasana akong eraser. So hindi ko nadala ang aking eraser mga ka-farmers, pasensya ha. So mega love shout out po, no, sa mga subscriber ko, sa mga viewers natin nga mga farmers, at saka sa mga baguhan na makapanood sa ating usapang fertilizer. So bago natin umpisahan, ulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, sa inyong lahat mga ka-farmers, sa inyong lahat mga subscribers, sa inyong lahat na mga audience ko, viewers, sharer at commentator, isang napakagandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang ang aking practice na natutunan ko sa ibang tao at ina-apply ko sa akin. So dahil subot ko at napatunayan na naging successful ang mga pananim natin at saka ako, ayan, ibabahagi ko na po sa inyo. So ang ating pag-usapan, paano i-apply ang fertilizer sa talong simula sa bagong tanim hanggang harvest. So sa unang upload natin, kabilang siya sa mga pangailangan, no, sa balak magtanim ng talong. Okay? So kabilang siya sa ating talking point mga ka-farmers kung paano o magkano ang magastos sa isang punong talong simula sa punla, sa pagtanim hanggang harvest. Okay? So ngayon mga ka-farmers, dito na natin lininawin ang mga fertilizer na nabanggit natin na isa sa mga pangailangan ng ating tanim. Okay, so paano i-apply ang mga fertilizer sa talong? Okay. So ngayon mga ka-farmers, wala tayong eraser. Yung kamay ko lang ay pangit pala. So excuse sa mga ka-farmers, hahanap lang ako ng idea o paraan. Okay. So wala tayong eraser, no mga ka-farmers. So
paano natin i-apply ang mga fertilizer sa bagong tanim. Okay, so ano po ba ang mga fertilizer na pwede din nating i-apply sa bagong tanim? So una, Unique 16. Unique 16. Yara to mga ka-farmers ha, Yara. Okay. Tapos, Wukusin Granule. Awo. Kusim. Tapos, Mega Multiplant Vitamin. Multiplant Vitamin. Tapos, Dupus. Okay? So, ito po mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber, ang ating magandang fertilizer na gagamitin sa bagong tanim. Okay, so paano po natin sila i-mix? Okay, isang sakong 1 bag na Unique. Tapos, ang 1 bag na Unique mga ka-farmers, 50 kilos. Tapos, Wukusin Granule, 10 kilos, isang bag. So, to, 2 bag. Tapos, sa Mega, isa, 25 kilos. Sa Dupos na tag 20 kilos, 2. Okay, so yung 4 na fertilizer mga ka-farmers, yun po ang ating ihahalo. Okay, so i-mix natin siya. So ulitin ko, Unique 16, Yara, isang sako, 50 kilos yan. Ang Wukusin Granule ay 2 bag kasi tag 10 kilos lang. Tapos ang Mega Multiplant Vitamin, isang bag kasi 25 kilos. Ang Dupos ay 2. Ang ating Yara Unique 16 mga ka-farmers, yun po ang ating synthetic no na fertilizer na ating ginagamit sa ating talong. So once na i-apply natin to mga ka-farmers sa ating tanim na mga talong, ay madali lang po nilang ma-absorb. So 3 to 4 days mapakinabangan na po ang mga major elements na available sa Unique 16 nating ginagamit. So ano po ba ang Unique 16 o Unique Triple 16? Ibig sabihin mga ka-farmers, ang nitrogen niya ay 16%. Ang phosphorus, ganun din 16%, at saka yung potassium. Okay. Si Wukusin Granule mga ka-farmers ay isa po siyang produkto no sa Biostad Company, yung mga biostimulant na mga ano. So maganda siyang gamitin mga ka-farmers panglahok sa ating mga fertilizer kasi siya ang bumida no para po sa ugat na dumami, madaling mag-root hair kasi pag ang ugat sa ating talong mga ka-farmers ay marami, tapos may Wukusin Granule, madali lang po mag-root hair. Ang mga root hair, yung mga parang maliliit na ugat, yun po ang sumipsip sa mga nutrients na available sa mga fertilizer nating papakain. So ang benepisyo pong makuha sa Wukusin Granule mga ka-farmers, paramihin ang ugat at saka patibayin ang puno. So yun po mga ka-farmers. Tapos pangatlo, ang Mega Multiplant Vitamin. Mas maganda na alam natin mga ka-farmers ang mga fertilizer no, kung ano ang function, kung anong maibigay na tulong sa ating mga pananim na talong. Ang Mega Multiplant Vitamin mga ka-farmers ay produkto po siya sa Bioagronica Plus. Okay, so pang-alis asin po siya no sa lupa. So ibig sabihin mga ka-farmers, kung ang lupa mo ay medyo weak na siya, sa tulong ng Mega Multiplant Vitamin ay i-neutralize siya. So imbes kung halimbawa nagkalagnat ka dahil may na-apply ka ang mga paracetamol, so hindi natuloy mga ka-farmers kasi diretsyong diretsyong na ano. So ito po siya ang trabaho niya mga ka-farmers no, para ang nutrients sa ating mga synthetic na dahilan sa pagka acidic no sa mga lupa nating sinasaka na ating tinataniman, sa tulong ni Mega Multiplant Vitamin ay diretsyong mapakinabangan. So sa madaling salita, ang ating Mega Multiplant Vitamin na merong 45% NPK pang alis asim sa lupa. Okay. So alam naman natin pag ang lupa ay mga ngasim, ibig sabihin nagka-acidic na. So sa tulong ni Mega Multiplant Vitamin, i-neutralize niya para ang mga nutrients na available din ni mga ka-farmers ay diretsong mapakinabangan sa ating tanim na talong. Okay, so maliwanag na. Ang ating dupos mga ka-farmers para po sa kalamat sa lahat, lalo na sa mga baguhan, except lang no, sa mga expert no, sa mga talong. Ang dupos po ay isa po siyang pagkain sa lupa para ang lupa na po ang bahala sa ating mga tanim. Okay, so mga ka-farmers, mga ka-viewers,
bago tayo mag-umpisa mag-farming o pasukin ang talong farming, intindihin natin ang kalagayan sa lupa. Hindi lang tayo basta-basta pag may land trip magtanim. So mas maganda mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo na ang lupa ay alagaan natin kasi buhay po siya. Kasi pag ang lupa mga ka-farmers ay hindi natin mapangalagaan, tapos patuloy tayong nagamit ng mga synthetic na herbicide, synthetic na mga insecticide, fungicide, foliar at saka mga synthetic na mga fertilizer, ang ating lupa ay magka-acidic. So ibig sabihin mga ka-farmers, ang mga microorganism sa ating lupa ay bumaba o hanggang tuluyang mamatay o mawala. So pagpatay ang lupa mga ka-farmers, tapos nagtatanim tayo, so ang mangyayari sa ating tanim, madaling magkadaping o punla pa lang. Tapos pag may tumuloy mga ka-farmers, ang mangyari wilting, prosalute, bacterial wilt. So bakit ganyan? Kasi weak na ang lupa at saka patay na ang lupa, kaya nga ang tanim ay hindi uubra. So sa tulong ng Dufos na pagkain sa lupa mga ka-farmers, ay ipanumbalik ang sigla. Tapos pag mag-mix ka dito, ito ang pinakamahalaga sa lahat. May sekreto po tayo dito mga ka-farmers. Para palakasin ang combination nila, pwede tayo mag-add din ng pwede ang mycorrhiza endosmart, no? Pang soil neutralizer. Pwede ang consort, pwede ang mycovital. So marami mga ka-farmers, pwede ang sako. So pwede nating i-add din no? Isabay natin sa pagdilig ng fertilizer para sigurado na kahit mayroon sa yan titik, mayroon namang mga biostimulant, mayroon namang neutralizer, mayroon namang Dufos na pagkain sa lupa, healthy ang lupa, tapos ang ating tanim mga ka-farmers sa tulong ni Dufos, sabi niya siya na ang bahala, so lumaking malusog. Okay, so yun po no mga ka-farmers. Once na mahalo natin to sila, magkuha lang tayo ng 3 kilos. Okay, so 3 kilos mga ka-farmers 3 kilos. So halo na siya mga farmers, yung nakasulat din So pakitik note lang, pwede nyo screenshot at balikan ang video. Tapos sa 200 liter water. Okay? 3 kilos sa 200 liters of water or 1 gram. Okay? Pasensya na. Hindi ako magaling sa spelling mga farmers. 3 kilos sa 200 liters of water sa 3 days after transplant. Tapos, pwede na tayong mag-add din mga ka-farmers ng Serenade, kalahating litro. Okay, pwede ang Consort, yung nabanggit natin. Okay, so si Serenade, isa po siyang organic fungicide, Bacillus po siya, ibig sabihin good bacteria. Tapos kung apsa naman, pwede din. Ang ilagay natin pag halimbawa pwede 100 ml to 200 ml sa first dilig natin ng fertilizer. Okay? So, yun po mga ka-farmers, i-try nyo. Kita nyo mga ka-farmers ang magandang resulta. So, yun po ang practice ko din So, may natutunan ako galing sa ibang mga tao. Tapos, ina-apply ko. Dinagdagan ko pa sa akin. Kaya nga mga ka-farmers, hindi sa pagmamayabang, narating ko ang ilang beses na mga ka-farmers no, na award tayo palagi. Parang 8 years na tayong national awardee. So, yun po mga ka-farmers. So, ngayon, ang 200 liters mga ka-farmers, pag halimbawa 3 days after transplant, ang idilig natin sa bawat puno, isang sardinas lang. Okay? 1 sardines. Halimbawa, 3 days after transplant, 3 days after transplant. Okay? Ang ating ninilusaw 3 kilos. 3 kilos. Then, tapos bawat puno 1 sardines. 1 sardines. Okay? So, ang idilig mga ka-farmers sa 3 days after transplant, ang lulusawin 3 kilos. Bawat puno isang sardinas. Tapos, every week tayong mag-add ng fertilizer. Every week po tayong mag-fertilizer sa ating talong. Okay? Halimbawa mga ka-farmers,
3 days after transplant, 3 kilos. So, sa 10 days na mga ka-farmers, 10 days, ito, 10 days na, 10 days ang ating talong, 3 days ha, after transplant, 3 kilos. Sa 10 days na, pwede 3.5 kilos na fertilizer. 3.5, ay no, 3.5 no, kilo ang ating lulusawin. So i-adjust mo mga ka-farmers kung medyo ang lupa mo ay mataba, 3.5. Pero pag ang lupa mo medyo ano, pwede gawin mong 4 kilos. Okay. So i-3.5 lang mga ka-farmers para hindi sila mabigla. Bakit kailangan natin mga ka-farmers no, na every week magdagdag ng fertilizer? Kasi habang papalaki ang ating punong talong, mas parami ang kanilang pangangailangan. Example mga ka-farmers, isang pamilya, no? Isang pamilya. Kung kayo lang ni misis mo, ako at ang misis ko, so pwede na siguro no, isang takal ng basong rice, sapat na naming dalawa. Pero pag magkaroon na kaming anak, isa or dalawa, so ang isang cup mga ka-farmers kulang na, di ba? So yun po mga ka-farmers. So every week mag-add tayo ng half kilo. So sa pangalawa, 3.5 na. So sa 3 days after transplant, 3 kilos, 1 sardines bawat puno. Sa 10 days na, kasi 10 days, every week man ang ating pagdilig ng fertilizer, 3.5 na. Pag 17 days, another week na, isang week na ang na-add, 17 days na. So sa 17 days, 4 kilos na ang ating ididilig. Okay. Pagka, 24 days, okay, 4.5. Okay, 4.5. Okay, 4.5 sa pagka 24. Okay, sa pagka susunod nating harvest mga ka-farmers ay apply ng fertilizer. So ang ating is nasa 30 days kapi na. So pwede na tayong magpalit ng ibang fertilizer kasi sa edad na ating talong na mga 30 up, mag-umpisa na po siyang may bulak, no? Okay, 35 pwede mga ka-farmers. So pwede pa din ipagpatuloy ang ating fertilizer no na 4.5, no? Pwede pa rin ipagpatuloy sa 31 days. Tapos sa susunod 38 days na ang ating tanim. Sa 38 days na ang ating tanim, pwede na tayong magpalit ng fertilizer. Okay, so simula sa 18 days ang ating tanim na talong mga ka-farmers. Para ang gusto mong magkaroon ng maraming sanga, no, 18 days ay pangatong apply, pwede kang mag-add ng Yara Grower or 1846, no? Pwede kang mag-add. So kung halimbawa ay 4 kilos ka sa 18 days, pagka 24 days pwede mong gawin 4.5, ang idagdag mo kalahating kilong 1846 or Yara Grower kung walang 1846. So ikaw na mga ka-farmers, pero pag halimbawa sa tingin mo ayos lang ang tubo, pwede nang walang 1846, pwede nang walang Yara Grower. Okay? So sa 38 days mga ka-farmers, pwede na tayong magpalit ng fertilizer, no? Sa ating 38 days old na talong. 38 days na talong. Kailangan na nating magpalit ng fertilizer. Ano po ang mga magandang fertilizer sa 38 days na talong? Winner. Okay. Winner. Nitrabor. Miga. Tapos pwede ang Yara Unique 16, pwede ang Triple 14. Okay. Triple 14 lang ta. Kay mura. So, bakit kailangan natin magpalit mga ka-farmers, no, ng mga fertilizer tulad ng Winner, Nitribor, Miga at saka Triple 14 sa 38 days nating tanim? Alam niyo ba kung bakit? Kasi mga ka-farmers, ang ating Winner ay available ang napakataas na mga micro elements. Okay, Nitribor at saka Miga. So, pag halimbawa ang talong natin ay 38 days na, nag-umpisa na itong may mga paisa-isang bungar, dalawa na ganitong kalaki, no, maliliit. So, need na niya ang potassium, okay, calcium,
zinc at saka boron. Okay, sa mga fertilizer na ito mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, mapakinabangan na po nila ang mga secondary nutrients at saka micro elements. So, yun po ang mga mahalaga na mga fertilizer para sa ating mga pananim na nag-umpisa ng namunga. Okay, kung hindi available sa iyong lugar, yung mga nakasulat dito para may option kayo, bigyan ko kayo ng tips. Pwede kayo maghalo ng, halimbawa, available nyo 1620, pwede din. Or 1846, example, 1846. 0. Pwede din mga ka-farmers. Tapos, putas. No? Putas, 0, 0, 60. So, dili itong 4600 kay urea to. So, itong kombinasyon na to mga ka-farmers, maganda to sila sa may bunga. So, ibig sabihin mga ka-farmers, ang nitrogen na naibigay natin sa ating tanim na talong, 18%. Ang phosphorus na pagpatibay, 46%. Ang potassium ay 60%. Saan natin hahanapin ang ibang mga nutrients katulad ng mga secondary nutrients at saka mga micronutrients? Okay. Kung wala mga ka-farmers doon tayo sa mga foliar. Doon natin hahanapin. So, option lang to mga ka-farmers na ibigay ko sa inyo. Doon natin hahanapin ang mga nutrients na wala sa mga fertilizer na naibigay o na-share ko po sa inyo. Kasi kailangan ang potassium, calcium, magnesium, zinc at boron. So, ano po mga ka-farmers ang pwede? Pwede si Green Acres, no? Pwede si Green Acres. Green Acres. Okay. Pwede si Peters. Nine, 45, 15. Okay. Pwede si Nutriplant EG. Optional lang to mga kapro Pasensya na kung mali ang spelling ko, EG. Okay. So bakit itong mga foliar na to na i-recommend ko po sa inyo? Kasi ang mga unang fertilizer na magandang gamitin sa ating tanim na nag-umpisa ng namumunga ay hindi available sa iyong lugar. So kaya pinapahalo ko kayo ng 1846 at saka yung putas. Tapos ang paghalo ng 1846 at saka putas, halimbawa isang sakong 1846 na sa mga 1/4 lang, no? Kung 50 kilos na sa mga 12 kilos lang, no? Ang putas. Ganyan ang karami, walang padamihan mga ka-farmers. Kasi pag masubra ay mamumutok. Okay? So ito lang mga ka-farmers. Bakit yung mga foliar coat na ito ay na-recommend ko sa inyo? Kasi alam naman natin, no, sa ating mga video na iba ang fertilizer at iba din ang foliar fertilizer. Ang mga fertilizer, mga ka-farmers na unang nating nabanggit, pagkain sila sa ating tanim na pinapadaan sa ugat, samantalang yung foliar fertilizer na nakasulat sa ating whiteboard ay pagkain na pinapadaan sa dahon. Bakit to na-recommend ko sa inyo? Kasi sa Green Acres mga ka-farmers ay napakayaman po ito sa mga major elements, secondary nutrients, pati sa mga micro elements. So nandito na lahat mga ka-farmers, ang phosphorus, ang calcium, magnesium, zinc, sulfur, boron at iba pang mga micro elements. So ang mga micro elements na available sa ating Green Acres ay 6. Si Peters naman mga ka-farmers na 94515, isa po siyang blossom booster. Bakit tinatawag siyang blossom booster? Dahil sa mga nutrients na meron siya mga ka-farmers na maganda, sa may mga nag-umpisang namulaklak, may bunga, tapos para sa patuloy na tapos available ang major elements, secondary nutrients, mga micro elements sa ating Peter. At saka si Nutriplant EG. Kaya yun po ang na-share at naibahagi ko po sa inyo. So ito, optional lang po ito kung wala yung nabanggit natin, no, na itinuro ko sa inyong fertilizer. Okay, sana nga sa ating optional ay mayroon kayong natutunan. So ngayon mga ka-farmers, balik po tayo. So 38 days. Okay, nahinto tayo sa 38 days.
sa ating fertilizer na Winner, no? Winner, Nitrabor, Mega Multiplant Vitamin, at saka Triple 14. Okay. So yun po, magandang kombinasyon. Kung sa tingin mo mga ka-farmers medyo mabagal, kahit dahil marami ng sanga, bulaklak, bunga, so nakita mo na ang tanim mo ay nahinaan, so pwede na po ninyo, no? Kasi kita mismo ang espesyalista sa ating tanim. So pwede na tayo mag-add ulit ng consort din eh. Kung consort ang available na ano sa inyong lugar. Kung walang consort, mga ka-farmers, mga ka-viewers, pwede ang Mycorrhiza Endosmart, no? Myco Rhiza Endosmart. Okay. Kung walang, halimbawa, napansin nyo pero medyo mabagal na siya, pwede naman mag-spray ng zinc, no? Pwede naman. Pero ito sila mga ka-farmers, maganda kasi ang zinc pinapadaan siya sa dahon pababa. Pero ang maganda, mas maganda ipadaan sa ugat pataas. Okay? Sabay sa fertilizer na yon. So kung halimbawa mga ka-farmers, consort ang available o nabili ninyo, pwede kalahating kilo sa 1 drum. Pero kung Endosmart naman, pwede ang kalahating kilo, 2 drum. So yun lang mga ka-farmers. Tapos ang ating fertilizer, no? Nasa 45 days na ang ating 45 days na ang ating talong. Ang ating talong ay nasa 6 kilos na. Okay? 6 kilos. Ang ating 45 days old na talong mga ka-farmers, meron na siyang pa isang bunga na pwede na nating i-harvest. Basta hindi lang po siya stress. Okay? So malinaw ba? So 6 kilos. Pagka 53 days, pwede na tayo 6.5 or 7. Tapos mga ka-farmers, yung fertilizer ipagpatuloy natin hanggang sa pinaka-maximum 12 kilos. 12 kilos. So yung 12 kilos mga ka-farmers, yun na po ang pinaka-maximum natin. Then pag halimbawa nasa 12 kilos na tayo, pwede ang itaas nating pag-ididilig ay tubig. Halimbawa, 1 sardines. So 1 sardines, 3 days hanggang 24 days. Okay, 1 sardines. Example lang ha. Tapos pagkataas na, pwede mong yung cup, no? Kasi ang 1 sardines 155 ml lang. Tapos ang cup ay nasa 320 ml. Depende sa cup. So pwede 320. Okay, 1 sardines. 1 to 24 days, 1 sardines ang idilig. Sardines. Okay? Tapos pagka 25 hanggang 38 up na, 25 hanggang 38, pwede cup. Kasi ang cup nasa 320. Okay? Pag halimbawa ay ikay nakapag-harvest na mga 45 or 48. So tingnan mo lang, i-monitor mo lang. Kasi kung kulang pa sa nutrients ay dagdagan mo. So pwede na kasi mga sa akin mga ka-farmers, ang 48 days ko dahil nagputing ako ng mga effort ng manok, tapos marami pang mga ina-additional. So ganyan pa din ako, 1 cup. Pero pag nasa 2 buwan na, kalahating litro na ako, no? Pag nasa 2 months na, 2 months na ang talong. So pag 2 months na ang ating talong ay half liter, no? 1/2 liter. So yun po ang ating dinidilig no sa bawat puno. Okay, so yun lang po no mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber ko. So kung nakakatulong man po sa inyo yung content na to, paki-comment na lang po, no? Kung meron man kayong mga katanungan, tapos hindi ko po na pailiwanag sa inyo ng maayos, pwede nyo pong i-comment. Tapos kung meron man kayong ipapagawa o request ni video, pakilagay na lang po no, sa ating chat box shot. So yun lang po siguro mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. Hanggang sa muli, ako na po ay magpapaalam. So bago natin tapusin mga ka-farmers, mega love shout out po no, sa ating
mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na po kayo. Okay? So sa mga baguhan, no? Paki-share na lang po kung nakakatulong po sa inyo para maraming makapanood sa ating video. Kasi malaking bagay mga ka-farmers ang pag-share po natin ng konting kaalaman sa pagtatanim ng mga talong at saka sa tamang paggamit ng mga fertilizer. So itong mga fertilizer na ating na-share o na-discuss sa inyo ay subok ko na po sa loob ng maraming taon kasi ang inyo pong ka-farmers ay nasa 35 years na po sa pagtatanim ng anong gulay. So bata pa lang ako noon, nasa elementarya pa lang, sa edad na 9 ko mga ka-farmers, kasi napaka ano po ang nanay namin doon, higpit. So bago kami makapasok sa school, kailangan namin makapag-pulverize ng lupa, isang plat para pag uwi sa hapon may tataniman kami ng pitsay. So sa ganyang edad ko mga ka-farmers, marunong na akong magtanim ng pitsay hanggang sa ako nag-graduate sa elementarya 12 ang aking edad, no? So unting-unti nang nagdagdagan ang ano ko. So hanggang elementary lang po ako mga ka-farmers. So nakapag-enroll man ako sa high school dahil sa sobrang layo na lalakarin namin, parang 1/2 hour, tapos 5 ilog ang aking tatawirin. Minsan pag uuwan mahirap na. So pag makakarating ako sa school mga ka-farmers, palagi akong binubuli sa mga classmate ko. Yun po ang dahilan na hindi ako nakakatapos. Bakit? Kasi pag makarating ako sa school mga 8:30, bihira na makakarating ako ng 8, kalarasan 8:30 hanggang 9 na. So palagi akong good morning classmate, I'm sorry I'm late. So sa kinabukasan naman mga ka-farmers, ganon din. So napatigil ako sa pag-aral, kaya nga walang akong maipagmalaki sa inyo. Tapos pasensyahan nyo ang aking explanation dahil bulol po akong magsalita ng Tagalog. Okay lang siguro sa aming lingwahe. So sana po mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, mga subscriber ko, pasensyahan niyo ang aking content. So kahit ganito lang mga ka-farmers, marami naman po at malayo na po ang ating nararating, no? So marami na po tayong naipundar, no, na ating pagtatanim po ng gulay. So hindi ko lang po pinapakita kasi baka sabihin ng iba na napakayabang ko. Hindi po mga ka-farmers. Ako po ay taong matulungin tapos manuwain, no? So yun lang po mga ka-farmers, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless at mabuhay po tayong lahat. Hanggang dito na lang. Bye-bye po. So abangan nyo ha ang mga next upload natin patungkol po sa nabanggit natin patungkol sa talong, kasi mas maganda na ang content natin kung talong ang ating talking point, mas maganda talong. Tapos ganito lang din ang ating mga ka-farmers gagawin na isulat natin para masundan nyo ng maayos. Then tapos kung meron ako mga update, panoorin nyo kasi ang update mga ka-farmers, yun po ang resulta sa ating paggamit din eh. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye bye. Happy watching.